Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon, lalong-lalo sa araw ng Panginoon na muli siyang mabuhay mula sa kamatayan. Siya pa ay naging aming tagapaligtas. Salamat po sa inyong lahat ng sakripisyo ang pagtsatsaga tungo sa amin. So ngayon araw, magkatipon po kami sa lugar na ito sa inyong harapan bilang ligtas sa pangitan ng inyong biyaya. Kaya po, samahan niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng inyong patuloy na yung biyaya na sagana sa pangitan ng inyong Espiritu Santo at inyong banal na salita. Ngayon, nakikita po namin yung mga tanda ng katapusan ng mundo. Kaya po, gabayan niyo po kami upang tuparin ang inyong kalooban sa aming buhay ng mas maigi, lalong-lalo na 2026 na panibagong taon na ito. So maraming kaluluwa sa palibot namin ay hindi pa ligtas. Kaya po, gabayan niyo po kami tuloy-tuloy po sa pangitan ng inyong kapangyarihan ang karunungan upang maibagin ang inyong ebanghelyo ng mabuti para sa mga ligaw na kaluluwa. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa oras na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Okay, buksan po natin ang Biblia. Ebanghelyo ni Juan, chapter 15. Ebanghelyo ni Juan, chapter 15. Okay, meron po ba kayong Bible? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Verse 1 hanggang 4 muna po. 3, 2, 1. Ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga, inaalis niya. Ang bawat sanga na nagbubunga, nililinis niya upang lalong magpunga. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa iyo. Kayo'y manatili sa akin, ako'y sa inyo. Gaya ng sanga, hindi nagbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Ganyan din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Okay. So, ito po ang mahalagang mensahe po ng Panginoon Jesus para sa atin. So, paminsan-minsan, pinakaran po natin ang verse na ito, mga verse na ito. Kaya inisip natin, ito alam ko na yun, pero kahit meron po tayong kaalaman tungkol sa verse na ito, kailangan natin maunawaan ang verse na ito ng mas maigi para isabuhay ang mga mensahe po ito. Kaya po, manatili tayo sa puno ng ubas. Ano pang puno ng ubas? Iglesia, ano po? Ngayon araw din, ito pang puno ng ubas, tayo pa ay sanga. Tama po, sanga po. Kaya dapat dito na po tayo lahat, ano po. So paano naman sa mga kapatiran po? Dito na po tayo lahat. Sa bangbang po. Paano naman kumpang?
Dito po, kumpang. Tapos, mangga po, mangga. Dito po, doon, kumpang doon po sa baby's room pala. Mangga din po. Gemelina po. Ano po? Papa, mama? Ay, mama? Wala po. Tulok? Tulok? May ubo. May ubo po? Yung Mary Jane naman po? Tulok din? Sabato naman, maaga tayo, tapusin, no? Mas importante, no? Tapos, sambak nangka, dito po. Okay po. Okay. So, kaya gaya nito. So, tapos, sa iba't ibang lahat po ng lugar, dapat po manatili tayo sa puno ng ubas. Dahil tayo pa sanga ng Panginoon. So, para magbubunga tayo ng marami. Yung prutas po ay mabuti po ba o masama? Prutas. Prutas, mabuti po ano? Mabuti. Masarap, no? Prutas. Doon sa Garden of Eden, maraming prutas. Tama po? Prutas. So, magkaroon tayo ng masarap na yung resorta para sa buhay. Ang Diyos ay makapagbigay ng masarap na yung resorta sa atin. Ano po yung prutas sa ating buhay? Yung pinakamasarap na prutas ay, langit na. Langit. Tama po. Kaya yung kaligtasan natin ay dakila na po. Dakila yung kaligtasan natin. Yung kaligtasan na natanggap natin, dakila po ba o hindi? Dakila po. Dakila. Bakit po? Kaya, nang tayo pa'y naligtas, natanggap natin yung kaligtasan. Kaluwasan, dakila na. Dakila, malaki. No? Pero sa totoo lang, mas malaki ang kaligtasan na natanggap natin. Mas malaki. Gaano kalaki ang kaligtasan natin na natanggap? Mga ganon po. Laki po yung kaligtasan na natanggap natin. Pero dahil sa kakulangan sa ating pag-unawa sa kaligtasan o kakulangan sa ating pagbulay-bulay sa kaligtasan, sa ating sarili mata parang malit lang siya, no? Parang ganito siya. Malaki din, pero ganito siya. Kaya yung kaligtasan na natanggap natin, sabi ng Biblia, dakila. So, dakila, ibig sabihin, hindi naman malaki lang, tama po? Hindi naman malaki yung kaligtasan, sobra. Laki na laki, tama po? Yung pang ibig sabihin ng dakila na, dakila. Hindi ito masusukat ng maayos. Kasi sobrang laki na, tama po? Kaya, gaano kalaki ang ating kaligtasan? Okay? Una, kung sa yung buhay natin dito, mga ilang taon po, yung buhay natin, mga 70 hanggang mga 80 years, average po. Meron pong mga kapatiran na may edad sa maigit sa 80. 85 ako, pastor. Okay, mabuti daw. Pero yung sa Biblia, average life, average. Japan, maraming matanda, kaya kahit ganon, hindi sila nakaabot sa yung average lifespan sa 80 yata, 78, parang ganon. Yung average po, average. Kasi meron pong tao na mamamatay ng bata pa, ng marami. Ayon sa isang pagsusuri, kung hati natin yung ating buhay, mga 50, 40, maraming tao mamamatay daw before 50. So, maraming tao mamamatay din after 50. Yung bilang ng mamamatay before 50 at bilang ng mamamatay after 50, yung bilang nila halos parehas daw po. Halos parehas. Yung papa ko din, namatay siya mga 51 to mga ganun po, dahil sa cancer.
Kaya po, yung average life. No? Tama po. Kayong buhay natin, maikli lang, ano? Tama po ba? Ilang taon na po kayo? 50 plus na, mo 50 plus minus, ano? Mo ilang sa inyo? 30. Yung mga natitirang buhay nyo, konti lang yung natitira. Darating pa ang Panginoon Jesus. Mo within 10 years daw, kunwari, mas konti lang po natitira yung buhay natin. Tama po ba? Naintindihan po? Naintindihan po? Baby's room? Naintindihan po? Konti lang po talaga natitira yung buhay natin. Hindi po ito mahaba. Kahit hindi po darating ang Panginoon Jesus, mamamatay tayo ng madali. So yung pang ating buhay. Kung hindi pa tayo ligtas, talagang walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan yung buhay natin. No? Purong hirap, pagod, problema, sakit, yun lang. Yun lang natitira tapos si impyerno pa kung hindi pa ligtas. Yun ang totoong problema. Magpakailaman yung impyerno. Ilang taon tayo sa impyerno? Kung nasa impyerno ang isang tao, ilang taon po? Sana 10 years lang, oh. Sana 100 years lang. Ilang taon na doon? 1,000 years? Magpakailaman, oh. Dapat tayo maligtas. Paano tayo papasok doon? Impossible, no? Kung ligtas na po tayo, hindi tayo mahulog sa impyerno. Kaya dakila po ang kaligtasan. Tama po ba? Tapos, sa halip ng impyerno, saan tayo pupunta? Saan po? Langit. Kaya sa langit po tayo, ilang taon po tayo doon sa langit? 10 years po. Kahit 10 years, masarap. Sa 10 years langit, balik naman sa impyerno. Ganun ba? Hindi naman, oh. 100 years ba? 100 years po. Magpakailaman ito, no? 1,000 years? Kung 10 years lang, ay, sayang talaga. Parang konti lang. 100 years, hindi sapat. 1,000 years, parang kulang. Magpakailaman magpakailaman. Kaya masaya po tayo, no? Kaya masaya. Kaya dakila, no? Kasi magpakailaman ito. Tama po ba? Magpakailaman. Tapos kasama ng Diyos, makapangyarihang Diyos, siya po ay umibig sa atin. Ang Panginoon, umibig sa atin ba o hindi? Umibig po. Sigurado na. Paano natin malaman? Tingnan natin ang cross. So, sa cross, kung tingnan natin ang cross, kung magmastan tayo sa cross, so, siguraduhin natin na ang Panginoon ay umibig sa atin ng sobra-sobra. Tama po ba? Yung pang title ng New Year Retreat Team po, no? Kasama ng Panginoon na umibig sa atin hanggang sa kamatayan, magpakailaman tayo doon sa langit, sa ilalim ng protection ng Diyos. Wala po tayong sakit doon. Tama, walang sakit. Ngayon, lahat tayo may sakit, oh. May sakit, lahat may face mask. May sakit, pagod. Ano po? Tama po? Pagod pa kayo ngayon? Pagod na po? Hindi. Pagod, walang sakit, walang problema. Walang pagsubok. Tama po? Magpakailaman. Kaya dakila po yung ating kaligtasan na natanggap natin. Tama po? Sa pangitan ng dugo ng Panginoon Jesus. Kaya, dakila pala ang kaligtasan na natanggap natin. Kung ligtas na po tayo pa'y nagiging bahagi ng Panginoon Jesus. Siya pa'y parang puno ng ubas, tayo pa ay kanyang sanga. Kaya, kung ligtas na po tayo, kung mabubuhay tayo bilang anak ng Diyos, mula sa ngayon, magkaroon tayo ng ano po? Dahil dito, magkaroon tayo ng gantimpala, reward, tapos glory, kaluwalhatian. Tama po, reward tsaka glory. Yung gantimpala sa langit, yung kaluwalhatian sa langit, dakila din po, no? Dakila. Tama po ba?
Naintindihan po? Hello? Okay, may stretching tayo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Okay. Okay. Kanyang sariling free stretching. Pala kayo, anong position? Sige po. Dakila po ang gantimpala ng Diyos. Tama po doon sa langit. Sabi ng Biblia, parang isang lunsot daw. Kaya gano'ng katakila ang kaligtasan. Kaya po, kung mabubuhay, kung dito po tayo, may gantimpala ba tayo o wala? Kung dito po tayo ngayon, meron po tayong gantimpala. Tama po? Dahil dito po tayo, kasama ng Panginoon. Tama po ba? Tapos yung gantimpalang ito, dakila na, no? Tama po. Gaya ng isang lunsot. Gaya ng Cebu City. Bibigyan tayo ng Diyos ng malaking lunsod, gaya ng Cebu City, no? Tama po? Naintindihan po? Kaya dakila po yung ating kaligtasan. Kaya tayo po ay sanga. Kung magbubunga tayo, mga prutas, ano po ito? Mga puno, ubas, grapes. Anong ibig sabihin? Ito po yung prutas, ibig sabihin yung ating glory, yung ating gantimpala sa langit. Kaya yung pagbubunga ng mabuti, marami, ay importante. Tama po? So, alin pang gusto nyo? Maraming prutas o konti na lang? Marami po ba konti? Marami. So, pastor, hindi ko kayang magpunga ng marami. Busy ako. Ano ba ako? Hindi ko kaya. Hindi po ito trabaho ng sanga. Ito ba trabaho ng puno? Anong trabaho ng sanga? Nakakabit na lang kayo sa puno. Okay? Naintindihan po? Kaya huwag kayong mag-alala ng masyado. Paano kung magpunga ng marami? Hindi ko kaya, pastor. Gusto lang, pero hindi ko kaya. Suko na ako, hindi po ito kalooban ng Diyos. Hindi po yung dapat isip ng sanga. Ano pang isip ng sanga dapat? Kabit na lang ako sa puno. Kung ganun, dahil sa puno, magbubunga ako ng marami. Okay? Tama po? Naintindihan po? Wala akong prutas, nahihiya ako. Siyempre, wala tayong prutas dahil sanga lang tayo. Tama po ba? Sino ang may prutas? Puno. Puno ang may prutas. Ako naman, naging sanga lang niya. Naging sanga lang niya. Okay? Naintindihan po? Kaya tuloy lang sa puno. Kaya yung apple tree, mga mango, mga ganitong mga punong kahoy, para magpubunga sila ng mabuti, kailangan po yung mahabang oras, mga 2 years. Kasi sa simula, malit lang po siya, no? Yung puno, malit lang po siya, no? Tama po? Para lumaki siya, para sila may prutas, kailangan po mga 2 years, 3 years. Tama po ba? Naintindihan po? Gaya nito, tuloy lang tayo, tuloy lang. Ngayon, walang prutas. Okay lang. Basta tuloy. Kasi sanga lang tayo. Okay? Naintindihan po? Pero wala daw yung prutas, hinto pa ulit. Wala daw yung prutas, hinto pa ulit. Yung problema yon, no? Tama po? Hindi po yung tungkulin ng sanga. Okay, naintindihan po? So, kung tayo pa'y sanga, tuloy lang. Tuloy. Okay? Naintindihan po ba? Okay? Pero meron pong 3 bagay ng sanga dito sa Biblia. 3 bagay na sanga. 3 bagay na sanga. Nakita niyo po ba? So, verse 1 hanggang 4, meron pong 3 bagay ng sanga. So, una, hello. Uy, hanapin niyo po yung 3 bagay ng sanga. Anong sanga po na nakikita niyo po sa Ang bawat sanga sa akin, hindi. Okay, basahin po natin. 3, 2, 1. Okay, hanggang dito. Unang sanga po. Anong klase? May sanga po, pero hindi nagpubunga ay inaalis ng Diyos. Okay, Panginoon. Tapos, isa pa.
Ang bawat sanga na nagbubunga ay nilinis niya upang lalong magpunga. Okay po. Isa pa. So, gaya ng sanga na hindi nagbubunga buhay sa kanyang sariling malibang nakakabis sa puno. Meron pong sanga na hindi nakakabis sa puno. Okay? Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya, kayo naman, anong klaseng sanga po? May tatlong sanga po ito. Mga sanga na hindi nagbubunga kaya inalis ng Diyos. Meron pong sanga na may bunga kaya nilinis ng Diyos ng paulit-ulit. Meron pong sanga na hindi nakapabis sa puno. So kaya ito pang proseso. Anong sanga po tayo ngayon? Ngayon po? Anong sanga po? Kaya ano pang buhay Kristiyano na may connection tayo sa Biblia. Okay? So meron pong sinabi ng Panginoon Jesus, ano pang lesson? Ano pang pakinabang doon na kaya natin kunin? So kaya may connection tayo sa Biblia. Okay po? Para dito, tutulungan kita. Kaya may tatlong sanga po. Anong klaseng sanga tayo? Ngayon? Number 1, sanga na hindi nagbubunga talaga. Sanga na nagbubunga. Nang una, tapos tuloy-tuloy pa. Sanga na hindi nakakabis sa puno. Anong klaseng sanga po tayo ngayon? Number 1, 2, 3. Ano po? Number 2 po tayo, no? Number 2. Number 1, sino yan? Na hindi nagbubunga. Gaya ni Iscariot Judah. Kilala niya po Iscariot Judah, no? So, tuloy-tuloy po siya sa pagtitipon kasama ng Panginoon. Mga ilang buwan po. Takar na yun, 3.5 years. 3.5 years. Kaya nga, 2026. 2022, mga simula na siya, no? Sino ang naligtas po? 2022? 2022? Opo. Parang gaya ninyo, matagal na siya sa pagtitipon. Pero ligtas na ba siya o hindi? Hindi pa. Hindi pa siya ligtas eh. Hindi pa siya ligtas. Tapos sa bandang huli, tumaliko siya sa Panginoon. Tama po? Naintindihan po? Yun po ang sanga naman ay hindi nagbunga. Kaya isang bunga. Ano po? Yung pinakaunang bunga, ano po? Kaligtasan. Okay? Naintindihan po? Hindi pa siya ligtas. Kaya hindi pa siya ligtas, kaya walang prutas na tuloy-tuloy. Okay? Naintindihan po? Naintindihan po? So, yung prutas naman, dalawang klase. Pagbabago sa ating buhay, puso, isip, yung pagbabago ng pamumuhay, tapos bilang resulta ito, kung meron pong panibagong ligtas sa pamagitan ko, yun din po ang isang prutas. Okay? So, kaya, Pastor, wala akong ligtas sa pamagitan ko, pero may pagbabago naman po sa ating buhay. Tama po ba? Kaya po, paminsan kung mayroon pong bagong ligtas, nakikita natin ang mga malaking pagbabago. No? Dati naman, hindi siya umattend sa fellowship, church, Pagkatapos sila ay naligtas, kaagad nilang nagbago. Gusto nilang umattend daw. Dati po, ayon sa patuto ng mga ilang kabataan, yung papa nila, ayaw niya lang umattend daw talaga. Ang hirap daw yung hikayatin. Pero pagkatapos ng ligtas, dire-diretso na daw. Mas mauna daw siya sa akin, no? Parang gano'n, no? So, may nakikita natin yung pagbabago. Tapos kahit wala tayong invite ng direkta, kung tutulungan natin ang mga ibang kapatiran na may invitees, tapos kung sila pa ay maliligtas, yun din po, meron po tayong persyento. Persyento po. Meron po tayong persyento. Kasi tumutulong naman ako sa kanila eh. Meron po tayong, persyento. Persyento. Alam niyo po, persyento. Portion. Meron po tayong portion, no? Naintindihan po? Tapos, unti-unti, tayo din po ay magkaroon na ating sariling, prutas. Pero yung prutas, basta, belong to punong kahoy. No? Tama po. Kaya po, kailangan po yung oras. 2 to 3 years. Pero, pagkatapos to, kahit ganon, walang bunga. Gaya ni Iscariot Judah, kaya po, kahit hindi siya umattend sa church, dahil sa yung mga invitation ng mga kapatiran, umattend sila sa Bible seminar, parang
parang sanga na po siya, na parang simula na. Tapos, sa totoo lang, binayaran ni Jesus lahat ng kasalanan nila. Tama po ba? Binayaran ni Jesus yung kasalanan ng inyong anak na hindi ligtas. Binayaran ni Jesus yung kasalanan ng mga magulang na hindi ligtas, mga kamag-anak, pinsan, pamangkin, lahat. Yung kasalanan nila, bayad na po ba? Hindi. Bayad na po. Kaya sa ilan ng Panginoon ngayon, sana tanggapin nila ito. Tama po? Kung tinanggap nila ito pa ay nagiging unang prutas na. Tama po? Kaya sa totoo lang, lahat ng tao nasa ilalim ng Panginoon Jesus ngayon. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Tatanggapin nila o hindi? Yung pang ngayon, problema? Yung pang issue. Para dito, meron pong evangelism, meron pong invitation. Okay, tama po ba? Pero sa bandang huli, kung tatanggihan nila lahat, walang magagawa. Sila mismo. Kaya, ano pang kasalanan? Tungkol sa kasalanan, kung hindi sila sumasampalataya sa Panginoon Jesus, yung pang magiging kasalanan. Okay? So, hindi kayang itong tupusin sa pangitan ng dugo ni Kristo. Meron pong kasalanan na hindi kayang itong ayusin sa pangitan ng dugo ni Kristo. Anong kasalanan? Pagtanggi kay Jesus mismo. Paano yan? No? Tama po? Meron po bang additional chance? Wala po. Ito lang po. Ito lang. Wala pong ibang kapalit ni Jesus. Hanggang doon lang. Isang chance na lang po sa ating buhay. Isang takapaligtas. Ibig sabihin ko po, chance naman marami. Kaya po, yung pang mga sanga na hindi nagpubunga. Kaya, gaya ni Iscariot Judah, meron pong mga pumasok sa ating pagtitipon. Gaya ng Lucas chapter 8, verse 14. Matthew na lang po. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13, verse 20 hanggang 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ang nagpahasik sa mga batuhan, yon nakikining ng salita, agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan, gayunman, hindi siya nakaugat, kundi sandali lamang tumatagal kapag dumating ang paghihatian o pag-uusig. Tayo sa salita, kaagad siyang natitisod. Dito naman yung pang dahilan, yung pag-uusig, kapihatian. Sa ibang version naman, dahil sa anong rason? Mga alalahanin, mga kayamanan, mga tukso. Dahil dito, hindi sila tuloy. Okay? Hindi po sila tuloy. Hanggang ngayon, tuloy pa. Pero hindi pa sila ligtas. Parang ganon din. No? So, meron pong hindi na tuloy. Meron pong tuloy-tuloy pa, pero hindi mabuksan yung puso niya ng 100%. No? Kaya, nasa delikadong sitwasyon po ito. Kaya yung bilang naunang ligtas, po yun? Kailangan natin tulungan ang mga kaluluwa ito hanggang sa ating makakaya kasama ng Panginoon. Kaya doon po sa Mateo chapter 25, verse 9. Matthew chapter 25, verse 1 muna. Ang kaharian ng langit ay may hahambing sa 10 birhen na kumuha ng kanilang mga ilawan, lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Meron pong 10 birhen na naghihintay sa lalaking ikakasal, yung bride, yung bride po,
bride and bridegroom. Tama po. Ito pang imay ng, yung lalaki ito pang imay ng Panginoon Jesus. Darating po siya, no? Meron pong naghihintay sa kanya. Daming tao naghihintay kay Jesus ngayon. Kung nakikita natin mo, kahit sa YouTube, ano daw, malapit daw ang kanyang pagdating, no? Sabi nila lahat, kay Catholic, tinangko po sa kanila, anong palagay nyo, darating ang Panginoon Jesus? Oo daw. Kahit sa mga Katoliko din po, no? Ganun po, naghintay po sila. Naghintay. Kung naghintay po sila, ligtas na po ba sila? Hindi po, hindi. Verse 5, samantalang naatala pa ang lalaking ikakasal, inaantok silang lahat, nakatulog. Sa Bisaya, sa Bisaya, ang pamanhonon, nalangan ang pag-abot busa, nakduka, nakatulog ang mga dalaga. Nakatulog po. Kailan matatapos, Pastor, yung sermon? Nakatulog. Hindi pa tapos. Tapos na. Parang gano'n po. Ano ba? Ano po? So, ganun daw sila. Pero, 10 birihen. 5 sa kanila ligtas. 5 sa kanila hindi ligtas. 5 sa kanila merong langis. 5 sa kanila walang langis. Mga na may langis, ligtas na yon. Mga hindi ligtas din, naghihintay po sila. Kung naghihintay po sila, ligtas na po yun? Hindi po. Gaya nito, nang darating ang Panginoon Jesus, yung mga tunay na ligtas lang, kukunin. Yung mga naghihintay sa Kanya, kukunin po? Hindi. Kahit naghihintay po sila sa Panginoon, kung hindi pa sila ligtas, iwan niya. Iwan. Yung pang sinabi ng verse na ito. Kaya kahit naniniwala sila na may Diyos, kahit naniniwala sila na malapit na ang pagdating ng Panginoon Jesus, kung hindi pa sila ligtas, saan sila pupunta? Impyerno. Tama, 19 yan po. 19 yan po. Uy, 19 yan po. Kaya sa ating pagtitipon din po, so meron pong tuloy-tuloy. Kaya sa loob ng pagtitipon ng iglesia, hindi 100% ay ligtas lang. Meron pong hindi ligtas sa loob ng pagtitipon kasi iglesia naman po, no? Ongoing pa yung evangelism. Kasi kung meron pong Bible seminar, meron pong mga baguhan na umaten. Yung lahat ng baguhan na umaten sa pagtitipon, hindi ligtas. Tama po ba? Okay? Tama? So, ilang portion, palaging may hindi ligtas. Natural lang po ito. Pero ano pang trabaho natin bilang naunang ligtas? Tulungan natin para sila din po ay maliligtas. Yung pang ating trabaho, no? Yung pang issue, no? Tama po ba? Kaya po, Numbers, kagabi, pinaralan po natin ang konti sa, sa Young Adults Group, Fellowship, pero, isang punto na lang po. Bilang po, chapter 1, verse 51. Bilang, chapter 1, verse 51. Kaya lilipat ang torda, tatanggalin ito ng mga Levita kapag itatayo ang torda, itatayo ng mga Levita, ang sinumang ibang lumapit ay papatain. Sa Bisaya po, kon daton gani ang torda, ang mga Levita maoy mohimpos ni ini, ug kung dogon na kini, ang mga Levita usab ang mopatindog ni ini. Kung adunay langin ang moduor ni ini gawas kanila, kinahanglan pa tayo ng mga maong tao. Okay? Naintindihan po? So, Levita. So, ito pang imay ng ligtas. Sa tabernakulo, sa templo ng Diyos, meron pong Levita.
Levitico, tapos pari. Pinakapunong pari, siya pa ang imay ng ating Panginoon Jesus. Yung Levitico, ito pang mga ligtas na naglilingkod sa Panginoon. Kaya sino po ang makapasok sa tabernakulo? Kaya nasaan yung tabernakulo sa ating buhay ngayon? Meron ba tayong tabernakulo ngayon o wala? Meron ba tayong tabernakulo ngayon o wala? Spiritually meron. Ano po? Ano pang tabernakulo? Yung iglesia po? Ito pang tabernakulo? Kaya hindi nakikita natin ang iglesia mismo. Anong itsura ng iglesia ng Cebu Church? Nakikita niyo po? Hindi, kasi spiritual ito. Hindi po nakikita, pero meron. Kaya para may idea po tayo na kung ano ang itsura ng iglesia na ito, binigyan tayo ng Diyos ng tabernakulo. Ito ang itsura mo. Ito ang itsura mo. Kaya meron pong spiritual na pasukan. Kung pumasok siya, meron pong dambana dito. Dambana. So, ano ang ginagawa sa dambana? Ihandok nila yung handok pangkasalanan. Yung dambana, ito pa ay imay ng Panginoon Jesus. So, gorodero ng Diyos. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Gorodero ng Diyos. Tapos, pumasok naman dito. Kung ligtas na, wala na yung kasalanan. So, yung pang tungkulin ng iglesia, kaligtasan. Tapos kung ligtas na po, may pasok, labas. Ito pang holy place. So, yung pang Levitico, so pari, so Levitico, naglingko sila sa Panginoon sa tabernakulo. Kaya po, pero yung mga ibang tao, hindi sila makapasok dito ng madali. Kung nakikita nyo po yung sinumang ibang lumapis sa torda, papatain. Kaya po, yung mga hindi ligtas, kaya niyo bang kasali sa fellowship o hindi? Yung mga hindi ligtas, hindi pwede po, no? Hindi na kaya. Kaya meron pong ligtas, meron pong hindi ligtas. Sa palibot natin, yung mga relations sa pagitan ng ligtas, ano po ito? Ito pang fellowship. Tama po ba? Fellowship. Sa pagitan ng mga ligtas, fellowship po. Meron pong hindi ligtas. Ano pang relasyon dito? Ito po ay evangelism. No? May fellowship pa dito? Wala pong fellowship dito. Okay? Wala pong fellowship. Hindi kaya natin mag-fellowship kasama ng hindi ligtas. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya po, kung pumasok siya sa fellowship, nasisira ang fellowship. No? Kaya hindi kaya natin yung tanggapin ng mga hindi ligtas sa fellowship, kundi sa evangelism. No? Naintindihan po? Kailangan nating gabay. Kaya, kung pumasok siya dito, gabayan niyo po para dito siya. Okay? Naintindihan po? Yung pang ibig sabihin, patayin mo siya. Ibig sabihin, ibalik mo sa evangelism. Tanggalin niyo po ito dahil sa kanya, importante ang kaligtasan. Tama po ba? Naintindihan po? Naintindihan po. Kaya, sa ating church, kay saan po, meron pong Bible seminar, meron pong bagong dumating, may Bible seminar para sa kanila. Kahit recorded po, no? Tama po ba? Walang sino man nagsabi sa kanila, attend ka na sa church. Hindi po ito evangelism. Wala pong ganitong iglesia sa Biblia. Kaya tingnan nyo po, yung mga peking iglesia, anong ginagawa nila? Attend ka na sa church namin. Yun lang. Ano ba? Nasaan yung ganitong iglesia sa Biblia? Kaya po, Iscariot Judah, dapat saan po siya? Hindi po siya dito, kundi siya dito, no?
kundi siya dito. Kaya ini-invite ni Jesus. Tapos sinabi ni Jesus maraming beses, warning po. O Iscariot Juda, mangingat ka na. Kung hindi, magkaroon kayo ng malaking problema. Sinabi ni Jesus ng mga maraming beses, ng hindi direkta pa, indirect, no? Pero narinig niya parang, ito pang parang mensahe ni Jesus para sa akin pa. Kaya kung meron po siyang mga idea, dapat tanggapin niya yung lesson na ito, pero ayaw niyang inamin kasi yung sa kanya, ang importante ay kay Iscariot Juda. Ano po ang importante sa kanya? Panginoon, Jesus o pera? Okay po. Yun pang importante kasi sa kanya. Yun pang importante sa kanya. Kaya po, ginawa niya ang kasalanan paulit-ulit ng sinasadya dahil sa pera. Kahit sinabi ng Panginoon Jesus ng maraming beses. Kaya, Ebanghelyo Juan chapter 12, may sadya na po. Ngunit ito ay sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga duka, kundi sapagkat siya ay isang magnanakaw, palibhasay na sa kanya ang supot, ay kinuha niyang inilagay doon. Sa ibang version, madalas niya itong kinukupitan. Madalas niya itong kinukupitan. Sa English po, He used to take what was put in it. Used to. Madali niyang. Palagi. Maraming beses. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, idea pa ulit-ulit. Kinuha niya pa ulit-ulit. No? Kaya yung mga tukso, kaya umaten sila sa Bible seminar. Pagdating sa kasalanan, ayaw ko na. Paano ako sumuko sa alak? Paano ako sumuko sa sugal? Gusto kong naman. Tama po? Kaya pagdating sa kasalanan, naging malabo siya. Kasi ayaw niyang itong alisin. Kaya po, meron pong tao na may mga ganitong sitwasyon, pero meron pong mga tao na may bigas sa kanyang buhay. Gusto kong tapusin ito, gusto kong alisin ito, hindi ko kaya. Kaya meron pong maraming mga mga bigat tungkol doon. Sa ganitong kaso, nang umaten sila sa Bible seminar, magkaroon sila ng malaking kagalakan. Ito pala nang hinahanap ko. Kaya po, paminsan naligtas po sila kaagad. Kaya po, Matthew chapter 26 verse 25, Matthew chapter 26 verse 25, si Judas na sa kanyang nakanulo, sumagot ang nagsabi, hindi ba ako yon, Rabbi? Sinabi niya sa kanya, ikaw ang nagsabi. May ibinigay ng Diyos, ibinigay ng Panginoon Jesus konting idea sa mga alagad. Meron pong mga tao, ngayon isang tao sa palibot nyo. So siya po ay makakanulo sa akin. He will betray him. Isa sa inyo. Kaya nagulat si Judah. Parang alam ni Jesus. Ako ba yon? Si Jesus? Hindi ako yon, Rabbi? Ikaw ang nagsabi, yun lang. Kaya pero hindi ini-expect ni Pedro, Juan, si
Iscariot Judah ay gagawa ng mga ganon kasi Iscariot Judah ay isang mabait. Isang mabait siya. So matalino din. Matalino sa computation, matalino. So malalasakit, paminsan bigay-bigay niya mga mga merienda kay Pedro, merienda kay Juan. Kaya ganun po. Kaya si Judas mabait siya, magpapagumpa siya. So very good. Judah, ikaw pinaka-best. Parang ganun sila, no? Pinaka-best daw si Judah. Kaya po, hindi nila pinapansin na si Judah pala ganun. Anong sabi niya? Rabbi. Rabbi? Ano ibig sabihin rabbi? Teacher lang ito, teacher, guro. Yung sinabi ni Pedro, palaging Panginoon, Panginoon, Panginoon. Panginoon Jesus, Panginoon, Panginoon. Sinabi niya, teacher lang. Teacher lang daw. Pare-parehas lang tayo. Anong church? Pare-parehas. Relihiyon namang ito, relihiyon. Kaya anumang relihiyon, kung may relihiyon tayo, okay lang. Kung ganito po ang isip nila, hindi pa sila handa sa pagtanggap ng kaligtasan. No? Naintindihan po. So kanya, rabay lang ito. Si Jesus, rabay lang. Si Jesus, gumagawa ng mga ilang himala lang. Na rabay lang, rabay. Lilihiyosong leader lang siya. Hindi siya Panginoon sa kanya. Okay, naintindihan po? So naniniwala sila na may Diyos, pero si Jesus hindi po Panginoon sa kanya. Kaya sa palibot natin din, attend lang sa church. Parang linggo, may may pinuntahan lang. Kung ganito lang, so paano sila maliligtas? No? Tama po ba? Hindi sila seryoso sa Biblia. Biblia lang. Ang mas importante, ang hanap buhay. Pero linggo, sige, may pupuntahan na lang ko. Masaya na lang ako. Kung ganun, paano sila maliligtas? No? Tama po ba? Naintindihan po? Kaya yun po ang isip nila. Lilihiyon na lang. Yung punto ko ay pera. No? Kung ganito, paano sila maliligtas? Kaya yung pinakamotibo ni Iscariot Judah ay pera lang. Pera lang. Sa iba naman, mga boyfriend, girlfriend daw, no? Sa church, negosyo, boyfriend, girlfriend, relihiyon lang ito, relihiyon. Relihiyon, parang accessory ng buhay ko. Isang accessory lang. Kaya, totoo pala yung Biblia. Meron pong tama. Yun lang. Kaya paano sila maliligtas? Kung ganon. Tama po. Kaya tuloy-tuloy sila sa church. Kadalasan yung mga kapatiran dito, mabait. Kasi ligtas na po sila. Kaya gusto nilang pumasok dito. Maliban sa iba, no? Pero may ibang motibo naman. Pumasok din si Iscariot Judah dito. Parang ito, okay. Kaya po, sa bandang huli, inalis ng Diyos. Ito, inalis. Pero yung iba naman, kahit paano, tuloy-tuloy sila. Sa bandang huli, magkaroon sila ng prutas ng kaligtasan. Si Pedro, Juan, Andre, lahat po. Mateo, mga ganun po. Kaya, gabayan po natin, mga kaluluwa, hindi sa fellowship, kundi sa evangelism. No? Hindi sa fellowship, kundi sa evangelism. Hanggang kailan po? Hanggang sila ay maliligtas. Hanggang sila ay maliligtas, hindi isang beses lang, hindi 2 beses lang. Hanggang sila ay maliligtas. Kasi 100 beses, 1,000 beses, hanggang sila ay maliligtas lang. Tama po ba? Kung ligtas na dito, kaagad sila pumasok dito. Spiritual. Kaya po, hindi kaya nilang naintindihan yung mga spiritual na bagay kasi spiritually, sabi ng Biblia, bulak na po siya, bulak.
Bulak po. So, mahirap yung kausap kasama ng bulak kasi hindi nakikita, no? Oh, dito po, dito. Ha? Dito. Delikado doon, dito. Hindi nakikita naman eh. Hindi nila alam. Ito matas, ito mababa. Nakikita naman. Sa kanila, hindi ito nakikita. Oh, wag na, dito, dito, dito. Sige. Mga ganun lang. Ang hirap. No? Kaya po, tapos kung ligtas na po sila, dapat tuloy-tuloy po sila sa pagtitipon. Kaya kung ligtas na po tayo, malinis na po tayo. Kaya nang sinabi ng balikan po natin, Juan chapter 15 po. Three and 4 tayo. 3 and 4. So kayo'y malinis na sa pangitan ng salita na aking sinabi sa iyo, kayo'y manatili sa akin, ako'y sa inyo. Kaya bago ang isang tao maligtas, ang hirap po ito, panatili sa iglesia, sa kanya, kasi wala silang interesado sa Panginoon. Kasi yung interesado nila ay yung concern nila tungkol sa mga pera, mga alalahanin ukol sa buhay, mga magkamundong kasiyahan. So wala namang ganon dito sa church, kasi purong Panginoon. So hindi po tayo gagalaw sa mga walang kabuluhan na bagay sa sanlibutan ito. So kaya gayo'y malilinis na sa pangitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin, ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi nagpubunga. Buha sa kanyang sarili, malibang nakakabis sa puno. Kaya malinis na po tayo, pero kailangan natin linisin daw, paulit-ulit. So, tandaan nyo po ba? Sinabi, yung ginawa ni Jesus, tandaan nyo po, hinugas niya yung paa ng mga alagad. Tama po? Hinugas niya, no? Tama po? Tama po? So, nakita ko po yung sa Catholic ko din, si Pope. Si Pope ang nakugas ng mga kamay ng mga ilang miyembro. Tama po, sa TV, ilan lang. Hindi lahat. Parang show program, show. Akutin, sumunod ako kay Jesus. Hinugas ko na yung paa niya. Parang ganun lang. Show program. So, meron pong mensahe, kahulugan. Anong sinabi ng Panginoon Jesus? Kaya Juan chapter 13, verse 10 hanggang 11. Sabi dito, ang napaliguan na, hindi na kailangan hugasan maliban ang kanyang mga paa. Ang napaliguan na, sino po ito? Naligo na po kayo kanina? Naligo po. Naligo na po. Naligo talaga? Parang hindi, murak, dili. Naligo na po. Naligo na, no? Anong ibig sabihin? Ligtas na. Okay po, ligtas na. Okay po. Hindi na kailangan hugasan pa paulit kasi binayra niya lahat. Pero maliban sa ang kanyang mga paa. Kasi dito pa rin tayo sa sanibutan. Kaya yung spiritually, maligo na. Yung espiritu natin, malinis na talaga. Malinis talaga yung espiritu natin. Pero yung puso, isip, paminsan naging madumi. Yung pangpaa, no? Kasi dito pa rin tayo sa sanibutan. Yung pang kailangan natin, hugasan, no? Kaya yung paa, lakad, no? Para sa buhay Kristiyano, kailangan natin linisin yung ating puso, isip, no? Yung pang salita ng Diyos na tuloy-tuloy sa atin, no? Kaya pagpabasa ng Bible, po ito? Paghugas ng ating paa. Okay? Naintindihan po. Para maayos yung ating takbuhan. Kaya maging maayos yung ating takbo sa ating buhay Kristiyano, kailangan natin hugasan yung ating puso, isip,
Sa pangitan ng salita ng Diyos, pakikinig, pagbabasa. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Kaya kung malinis na yung ating paa, kunwari, hinugas nyo po yung paa nyo? Kung ganun, kumustang yung pakiramdam nyo? Magaan po ba o mabigat? Ha? Kung hinugas natin yung ating paa, no? Yung paa po, importante ang para sa circulation. Alam niyo po ba? Sabi ng doktor, meron po tayong puso dito, ano? Puso. Tama po. Meron pong pangalawang puso daw. Yun po ang paa. Ito pang pangalawang puso. Kung mabigat na ang paa, lahat naging mabigat. Kasi yung dugo, pupunta siya dito. Tapos ibabalik naman eh. So, mababa ito. Kaya dapat yung circulation nito ay maganda. No? Tama po? Kaya yung pag-uhugasan ng paa, importante. No? Naintindihan po? Kapaminsan, kung wala po tayong oras, ano pa ang kailangang hugasan? Kamay lang? Paa din. Yung dalawa. No? Kung gano'n, naging mas okay yung pakiramdam namin. Kaagat. No? Kaya hindi tayo maligo na lahat. No? Naintindihan po? Tama po ba? Hindi. Tama. Parehas naman tayo. Kaya po, yung pang ating buhay Kristyano, kung magbasa tayo ng Bible, naging magaan, naging mas malakas. No? Kung yun po ang kailangan po ito. Paano po? Saan po ang Panginoon sa pagtitipon? Nandito po siya. Naroon ako sa gina nila, halika dito, hugasan natin yung paa mo. Halika dito. Yung paa nyo, madumi pala, maamoy. Halika dito, hugasan natin yung paa nyo. So kaya, ligtas na, pero dapat tuloy-tuloy po sa ating pagtitipon kasi nandito po ang Panginoon Jesus. Gusto niyang hugasan yung paa ko. Okay, naintindihan po? Tapos, sabi ng Panginoon, tulungan mo ako para hugasan yung paa nila. Tulungan mo ako. Sige po, tapos na yung paa nyo. Okay, halika dito, tulungan. Yung pang fellowship, naintindihan po? Tulong-tulong sa bawat mga kapatiran kasama ng Panginoon Jesus. Okay? Kaya, sabi dito, balikan po natin sa 15. Ay po. Nagsimula tayo ng mga konting late po kaya. Kaya, yung mga hindi napubunga, inalis niya sa bandang huli. Kung inalis lang yung Diyos, saan po siya? Imperno. Ang bawat sanga na nagbubunga, nililinis niya upang lalong magpunga. Nililinis niya. Sa wikang Griego, Katayrei, ibig sabihin, ito pang mga proseso, matrabaho ng pagtanggal ng mga hindi kailangan sa mga sanga. Kaya kung meron po tayong sanga, trimming po, trim. Tama po? Kung meron po tayong sanga na mga hindi kailangan maliit, tanggal na lang ito, malinis na lang. Po, tama. Mga hindi kailang mga dahon, mga dumi, linisin na lang ito para magpunga ng marami ng mabuti. At okay po. Tapos may patungan. Ito ang ibig sabihin ng paglilinis. Katare. Ibig sabihin, pag-ayos ng sanga ito. Kaya paglimpyo ug pag-ayo. Tangtangon ang mga bahin nga dili na mapuslan. So, yun pa ang paglilinis. Katayrei. Putlong gamay ang dili kinahanglan, tangtawan ng mga ulod, ug ayuhon, pakayo ang sanga. So, yun pa ang ibig sabihin na ito. Para dito, dapat tuloy-tuloy po. Sino pa ang tagapag-alaga? Sino pang tagapag-alaga? Panginoong Diyos. Amang Diyos, siya pang tagapag-alaga. Nasaan yung Panginoong Diyos? Dito sa pagtitipon, Kaya dapat dito po tayo para tayo pa naging maayos. Okay po. Kaya po paminsan yung sanga, lalong-lalo na yung puno ng ubas, yung sanga mahinang klase. Yung puno ng ubas, yung sanga po, mahinang klase po ito.
tayo pong lahat ay mahina. No? Yung puno ng ubas sanga, mga ganon sila, no? Tama po, mga ganon sila, no? Tama po. So may ng klase kung walang matungan, no? Mga suporta. Yun din po ang ibig sabihin ng katayre. Suporta, ilagay na lang ang suporta. Sino pang naging ating suporta? Panginoon Jesus. Okay? Naintindihan po? So magkaroon tayo ng suporta, lakas. Kung dito po tayo, ano po? Fighting, ano po? Naintindihan po? Suporta po, suporta. Nandito po yung suporta ng Panginoon. Gaya ng ano po, sama sa pagbayaw o pagsuporta sa sanga. Kaya atong kinabuhi usab, kinanghalan suportahan sa Ginoo aron kita magkapamunga paayo. Okay? Naintindihan po? So, yun pa ang ginagawa ng Panginoon Jesus. Saan po siya? Sa ubasan. Nasaan yung ubasan? Yung pagtitipon nito. Kung dito na pa tayo, automatically, naging ubasan na ito. Automatically. Biglang dumating ang Panginoon Jesus para hugasan yung paa ko, para ayusin yung sanga, para ibibigyan tayo ng mga suporta, suporta sa ating puso, isip, buhay, para tuloy-tuloy po tayo sa pagpunga. Kaya ang manatiling nakakabit, ang pagpadayon nga nagaduktong nagpasabot sa paklahutay sa tanang kalistanan. Tanang kalistanan. Ang sanga na nakadugtong sa tanom sa ubas pareho ug kahimtangan sa tanom. Kung inik kaayo, kusok ang ulan o hangin, mag-uban nilang giagian ang kaligtanan. So kapag marunong magtiis, kapag makalahutay ta, diha magpunga. Okay? Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya tuloy lang. Tuloy lang. Okay po? Naintindihan po? Kaya doon po sa isang membro sa church sa Amerika, makaroon siya ng pinakamabuting record daw. Kaya tuloy-tuloy po siya sa church. Ilang taon po na walang absent. Walang absent Ilang taon? 88 years. 88 years, hindi siya absent sa church. Ilang taon po? 88 years. Kaya nakuha niya daw yung sermon sa loob ng 88 years, 8,000 sermon. Tapos yung pagtitipon niya nakuha ay 4,000 na fellowship na nakuha niya daw. Naintindihan po? Tapos, ano pang, yung service niya, ministry niya ay church school. Ilang taon po? 50 years na walang absent. 50 years, naglilingkod siya sa Panginoon. So maraming iba-ibang prutas na nakuha niya daw. Siyempre, tuloy-tuloy, 88 years naman. Yung isa sa yung prutas niya, yung church school, mga estudyante, naging pastor daw. Ilan po? 10 na. Mga estudyante nila, yung 10 sa estudyante niya ay naging pastor nang buhay pa siya. 10. 10 iglesia na yon, yung prutas niya kung ganon. Sa isang pastor, ilan po yun? Mga 200, 300, 400, mga ganon. 1,000 na po yung prutas niya. Hindi 100 lang. 1,000 na. 1,000. Tuloy lang siya. Tuloy lang. Tama po? Matalino siya. Mamayaman po ba siya? Ay, hindi. Tuloy lang. Tuloy lang. Naintindihan po? Naintindihan po? Hindi siya brother pa. Sister lang yun. Lola. Kaya, sa kanyang matapan na at tuloy-tuloy na buhay Kristiyano, marami siyang namunga
ng prutas. Kaya, so ganito po tayo. Okay po? Naintindihan po? Naintindihan po? So, lahat tayo ay sanga. Kung sanga, ibig sabihin mo, mukhang iba-iba tayo, pero sa mata ng Diyos, pare-parehas po tayo, ano? Sanga lang po tayo lahat. Wala na iba, sanga po tayo. Ano pang tungkulin ng sanga? Prutas. Lalong-lalo na po yung ubas, yung sanga niya, mahinang klase. Hindi kaya itong gamitin para sa pangbatong, para sa furniture, gaya nito, ito, matibay ito, no? Yung sanga ng ubas ay mahinang klase. Hindi daw kayang itong gamitin kahit para sa pako lang. Kasi mahina ito. Pero, mahalaga po ang sanga ito dahil sa prutas. Tama po, prutas. Kaya ang mga Kristiyano, mahalaga po sa mata ng Diyos. Pero ang mga Kristiyano, sa mata ng hindi ligtas, parang mukhang, hangar po sila. Mukhang hindi kailangan yung mga Kristiyano sa mundong ito. Sa gaya nito, hindi kailangan. Pero para sa prutas, para sa kaluluwa, ito pa pinakamahalaga, no? Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya alin pang tama? Sino pang may-ari ng lahat ng bagay, no? Panginoon. Sa Kanya po, ang buong mundo parang ubasan lang. Ubasan. Yung mga hindi ligtas, masamang puno. Yung mga ligtas, mabuting puno. Sila po ay magbubunga ng marami. Naintindihan po? Sabi nila, ako matibay daw. Hindi naman ito prutas. Tama po? Walang kapuluan na ganun? Tama po? Sa mata ng Diyos? Naintindihan po ba? Naintindihan po? Kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtitipon. Kung ligtas na po tayo, kung meron pong mga hindi pa ligtas, kanina na malinaw sa kaligtasan, unahin nyo po ang inyong kaligtasan, no? Hindi pagtitipon, no? Walang kabuluhan po yung pagtitipon sa inyo dahil ang mas importante ay inyong kaluluwa kaysa sa pagtitipon. No? Dapat ligtas na po tayo muna. Tapos, kung ligtas na po tayo, yung bang kasunod na buhay. Kasi, kung pupunta pa rin tayo sa impyerno, walang kabuluhan. No? Lahat. Tama po? Naintindihan po? Kaya po, wala po sa gitna sa pagitan ng ligtas at hindi ligtas. Ligtas na ba o hindi ligtas? Dalawa lang. Wala po sa gitna, no? 99% sa gitna po ba? 99% ito pa yung gitna? Hindi. 99% din hindi ligtas. Tama po ba? Naintindihan po? 100% lang. Yun lang yun. 100% o mga iba lang. No? Naintindihan po ba? Naintindihan po? Sige po, hanggang dito po tayo. Manatili tayo sa pagtitipon. Gaya ng kanina yung sister, huwag tayong naging tama sa ating buhay Kristiyano. Tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos ng may sigasig. So, alisin natin yung mga kasalanan sa ating buhay para tanggapin yung biyaya ng Diyos ng mas marami. Okay? So, para kunin yung lakas mula sa puno, ugat, para pumasok yung lakas sa ating sanga. Ano pang naging barado? Kung meron po tayong kasalanan, ito pa'y naging barado. No? Kaya mo doon po sa CR sa ground floor, may barado daw. So nakita natin mga problema, no? Inayos na po? Hindi pa? Inayos na? Hindi pa. May barado palagi, ano? Pero nakita natin mga problema. Kung bakit barado na? Bakit yung biyaya ng Diyos hindi pumasok sa akin? Siguro may barado po. Ano po? Padalasan yung pangkasalanan na kailangan natin ayusin. Okay? Tama po? Kaya suriin natin yung ating sarili ng mas maigi para alisin yung mga dumi na naging barado sa ating biyaya mula sa puno. Okay po? Naintindihan po? Naintindihan po? Okay. Sige po, hanggang dito po tayo. Mga iba naman, next time po. Okay, manalangin po tayo.
Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon. Ngayon po, pinakaram po namin ang mahalagang mensahe ng Panginoon Jesus tungkol sa puno ng ubas. Kami po ay sanga ng mahalagang puno ng ubas upang magpunga ng prutas sa sanibutan para ito pa ay nagiging kaluwalhatian sa Panginoon. So malapit na po ang inyong pagdating. Sana po magpabunga kami ng mas marami sa taong ito, 2026, para ating patuloy-tuloy sa pagtitipon ng may sigasig para sa Panginoon. Salamat po Panginoon sa inyong lahat ng biyaya sa araw na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay po.